separate na lecture for this, no? Sa OFTA talaga kay Dr. Valera and kay Dr. Villanueva para sa ENT nyo. Okay, let's start. So, again, your special senses composed ng ears, tsaka eyes. No? Oh, this is a illustration of your eyes. So, make it familiar na, no, para for the next year, medyo hindi na kayo mangangapa sa OFTA na ano nyo, subject. No? Again, this is your, what's this? Cornea. Tingnan nyo na lang yung mga mata nyo, no? Then, i-picture, pwede nyo i-label isa-isa. Kung nasaan yung mata nyo, yung conjunctiva, lacrimal gland, your eyebrow, your pupils, your iris, your lens. Okay, no. Tapos this is your optic nerve. Pahabain pa ba natin? Next. This is your, okay, let's start with your eyelids. Nasaan ba ang eyelids? Sa ilalim ba sa taas? Tingnan ko nga kung turo nyo. Iyan. Sige, may nagtuturo ng eyelids. Medyo antok na, no? Pag naantok, siya yung tumitiklop. Siya yung pumipikit-pikit, your eyelid. Ano daw ang compose ng eyelid nyo? Ito yung eyelash follicles. You have your eyelash follicles and you have your glands. What do you call these glands? Your, ano to? Glands of? Meron dalawa dyan eh. Glands of ano? Yung isa. Ano yung isa? Your glands of? Dalawang glands yun eh. Sa eyelids. Ano yung isa? Glands of Meiboom or glands of si Zeus or Zeus kung tawagin. Para malala nyo si Zeus kasi ang ano ko dun eh. Para maalala ko siya, gland of Zeus, no? Or gland of Zeus. Para maalala nyo si Zeus. Si glands of Zeus daw, anong sinisikrit niya? It's your... nakinig ba? Ano sinisikrit ng glands of Zeus? Anyone? Hindi na? It's your sebaceous glands. Okay, no? Si glands of Zeus, si sebaceous glands. How about your glands of Mole? Hindi sila pala kita dito, no? Si Mole, ano ang sinisikrit? Nakinig ba talaga sa lecture ni Doc? Okay, may nakinig. Sweat. Pwede kayong mag-unmute, no? Para medyo interactive ng bahagya. Okay, sige. Sila ang responsible, no, kung bakit meron diyang kumakatas-katas sa inyong eyelids, yung dalawang glands na yan. These are your glands of Meiboom. Medyo nabubulol din ako. This is your eyelash follicles, then your muscle, may konting muscles dyan, then your epidermis, and then your tarsal plate. Anong maiisip nyo kay tarsal plate? Ano daw si tarsal plate? It is the main structural component of your eyelid. Tandaan niyo yun, ha? Si tarsal plate, siya ang pinaka-main structural component of your eyelid. Sige, next tayo. Again, eyelid. Natandaan kanina? Ano tong dalawa na to? Nakikita niyo ba yung cursor ko pala? Hindi. Kaya pala hindi niyo ko sinusubukan. Okay. Paano pala yung ano? OMG, hindi ako marunong ng ano. Hindi ako marunong mag-present dito ng ano.
So, hindi ko pala alam. Alam niyo ba kung paano makita yung cursor? Hindi niyo talaga nakikita yung cursor ko? Hindi. So, sige. Dahil hindi niyo nakikita, okay. Pakita ko na lang ulit, no? Ito yung... hindi ko na paano eh. Again, yung malaki dalawang ganon, yun yung eyelash follicle, tapos yung mga bilog-bilog, glands of Meiboom, then yung medyo konting slash dito, your tarsal plate, then the muscle, epidermis, conjunctiva. Okay, lipat ko. Okay, naalala? Yung dalawang parang eye dito is your eyelash follicle, yung mga bilog-bilog is your glands. Then yung sa gitna, above ng mga parang goblet cells nyo, is your tarsal plate. Then ito medyo madaling tingnan yung muscles kasi striated, di ba? Pag muscle, may striations. So hindi nyo siya mapagkakamalan, di ba? So mostly naman ng mga sebaceous glands, wet glands, medyo pabilog. Pabilog sila kasi nagpo-produce sila ng liquids. So more or less pabilog lagi. Katulad ng goblet cells nyo, napansin nyo? Sa intestines, yung mga goblet cells, lahat ng mga nagsisecrete ng mga tubig-tubig or ng mucinous, usually pabilog sila, no? Kaya kapag pinakitaan kayo ng slides na ganyan, kumari ito, pinakita sa inyo sa exam, mapapansin nyo na kung alin dyan yung glands. Pag glands, tandaan, pabilog-bilog sila. Okay? Pag muscle, ang itinuro, usually kasi baka ang ituro dito is yung tarsal plate. In between ng muscle, tsaka ng mga circle na lightly na to, is your tarsal plate. Yun ang huwag niyong kalimutan, ha? Okay? Pakita ulit natin. Yan. Ito, yung pinaka-histology nyo. Then, ito yung walang label. Okay? Next. Lacrimal apparatus. When you say lacrimal apparatus, ano naiisip nyo? May naiisip? Pag lacrimal apparatus, dyan dumadaan yung inyong mga iyak. Sino mga iyakin dito? Diyan siya, ha? Tandaan, pag lacrimal apparatus, doon lumalabas ang inyong mga tears. This is how it goes, ha? From your lacrimal gland, pupunta sa lacrimal puncta. Ito, sa lacrimal puncta. Tingnan nyo na lang yung illustrations. Dahil nag-iba ng kulay. From lacrimal puncta, magiging puncta. Then lacrimal canaliculi, then nasolacrimal duct. Yung nasolacrimal duct, doon yan lumalabas sa may ilong nyo. Kaya kapag kayo ay umiiyak, sinisipon din kayo. Okay? Kasi connections, no? May connections yan. Nandun yung lacrimal nyo. Doon din siya minsan nagde-drain, no? May connection yan doon sa nasolacrimal duct. Okay? Kaya, laging combine yan. When you cry, you sneeze or you have a watery nasal discharge. O ano naman itong mga nandito sa gilid? Ano kaya itong AC? Ito yung acini, yung AC. This is your blood vessels, acini. SE is your septa. Septa. This is your, D is your duct. SE again, septa. Septa. Ibig sabihin ng septa, pag sinabi ba natin septa, ano siya? Para siyang pagsepta. Anong tawag po? Ano naiisip nyo pag septa? Pakita kayo ng mga septa. Marami tayong septa sa histo. Usually, sila yung nagde-divide. Very good, Rojibel, no? Okay, again, this is your acini, blood vessel. Ito yung lacrimal duct. Yung D is your duct. Then, acini again. Then, septa. Okay? Again, ito, I lifted lang to sa John Kera, no? Ito yung pinakagagamitin natin. This is the lacrimal, ito yung lacrimal glands nyo na nagsisecrete ng inyong tear film. Which, anong purpose ba ng lacrimal glands nyo? Can give one
It what? Can you give function of your lacrimal gland? Secret tears, moisturizers. Okay, good. And lubricates. Very good. Oxygen? Does it give O2? O2? Oxygen? Oxygen ba yan, yung O2? Oxygen? Nasabi ba kanina? Sabi, produce fluid and oxygen. Mostly, mga tear films, no? Ibig sabihin tear films, lubricates only, lubricates, moisturizer, siguro somewhat oxygenized. Oxygenized siguro ang ibig sabihin, pero not oxygen, no? Okay. Oxygenized siguro by means of moisturizing din. Siguro that what it means, no? Kanina, if nasabi. Okay. Again, this is your asina, your lacrimal duct. O, makikita nyo, pag duct ha, may bilog, bilog, bilog. Your asinay or asinay, dito kasi lumalabas yung mga, ano nyo, tear films nyo. Sila yung nagpo-produce ng tears nyo. Ano mapapansin nyo? Para siyang parang cauliflower, right? Para siyang cauliflower, no, itsura niya. So, hindi nyo siya mapagkakamalan, ha? Pag duck, tandaan nyo, mayroon siyang butas sa gitna. Dadaan. Duck. Okay? Pag naman vessels, tandaan, parang merong blood. What about M means dito? Kanina nasa lecture din yun eh. Ano yung M dito? May nakapagbasa? It's your what? It's your myoepithelial cells. Okay? Again, this is your vessels lang to, no? Ito yung duct, asinay or asinay, kahit in doon. Then your myoepithelial cells. Okay, maliwanag tayo. Lacrimal glands, components of your tear film, which lubricates and moisturize and protects your eyes. Okay? The glands have acini. This acini produces or secretes your secretory cells, which is filled with small light staining granules of myoepithelial cells. Next picture tayo. Okay, let's go to your conjunctiva. Your conjunctiva, we have your upper and lower conjunctiva. Okay? Pag sinabing palpebral conjunctiva, yun yung nahahawakan nyo. Yan, pag binaba nyo ganon, this is your palpebral. Pag tinaas nyo ganon, palpebral. Pag sinabing bulbar, pag sinabi naman bulbar, yung pinaka-bulb. Nandun na yung words niya, bulb, yung pinakalabas ng inyong mata. Kasi kung mapapansin nyo, baka, di ba, sclera yan? Sclera, di ba, yung puti talaga. Meron pa yung covering. Yung pinaka-covering na manipis, very small sheet lang, very thin lang talaga. That's your bulbar conjunctiva, as makikita nyo dito sa picture. Okay? When you have your conjunctivitis, may example tayo dito. Namumula yung buong bulbar conjunctiva. Pag sinabi namang pale palpebral conjunctiva, kaya kapag nag-discuss ay nag-ano kayo sa physical examination, hindi nyo lang sasabihin na pale conjunctiva. Kasi you have two kind ng conjunctiva. You have palpebral and you have your bulbar. Magkaiba yun. No? Pag sinabi mong pale palpebral conjunctiva, yun yung dinidistinguish mo if your patient is anemic. Okay? Huwag niyong pagbabaligtarin, huwag niyong kakalimutan na lagyan ng palpebra. Tapos naman pag bulbar conjunctiva, yun naman yung pag sinabi niyo ng pasyente niyo ay may conjunctivitis. Ano ba yung mga conjunctivitis? Kung sa layman terms ay sinasabi nilang mga sore eyes, no? So, kapag ba may conjunctivitis, kamusta ang palpebral nyo? Namamaga ba? Or yung bulbar lang ang included? Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo?
Mamamaga din ba yung palpebral nyo or yung bulbar lang ang may problema kapag may conjunctivitis? Tingnan nyo dito sa picture. They're intertwined, di ba? Magka-connect silang dalawa. Nakita nyo? Parang umikot lang siya ganun. Churn! Nakita? May swirl siya doon sa dulo. Di ba nakita niyo yung conjunctiva fornix nyo? Para siyang dumikit din. So possible, no? If you have a conjunctivitis, pareho yung palpebral nyo tsaka bulbar nyo, pareho yan namamaga. Okay? Naintindihan? Oh, next, dito tayo sa histology. Okay. So, what do you think ang epithelial lining ng conjunctiva? Nakalagay na, no? Okay, sagot nga isa. It should be, para hindi nyo makalimutan, ano ang epithelial lining ng conjunctiva nyo? Tawag tayo. Freyline. Ano ang epithelial lining ng conjunctiva? Freyline eh. Ano na, epithelial lining ng conjunctiva? Nakasulat na siya. O, basahin mo na lang. Stratified squamous po. Ano ulit? Come again. Stratified squamous po. Stratified. Squamous. Kumpletuhin mo na. Stratified squamous epithelium po. Kulang. Kumpletuhin mo pa. Kulang pa. Stratified Nakalagay na squamous dito. columnar epithelium. Ano na? Stratified na? Naging columnar pa? Non-keratinizing squamous epithelium. Okay. Actually, ito kulang yung nilagay-label. Non-keratinized, stratified, squamous, epithelium. Bakit kaya non-keratinized siya? Anong dahilan? Freely. Ano po, kasi po kailangan po ng basa po. Okay. Kasi pag ginawang keratinized siya, ano mangyayari? Ano po, dry po siya. Dry. Kakaroon ka ng maligasgas na mata. Masisira yung sclera mo pag naging keratinized yan. Okay. Then, dahil dyan, meron tayong mucin of goblet cells. Tapos, ano naman ang purpose ng mucin of goblet cells sa conjunctiva? Ulit ko lang. It's because it contains mucus, kaya mucin of goblet cells. Okay, tandaan lang yan. Ha? Tapos makikita niyo dito, merong siyang substantia propria with loose connective tissue vessels and scattered lymphocytes. No? Meron siyang immune system of Langerhans cells. Okay, ito. So, ito yung conjunctiva nyo. This is your epithelium. Then you have your substantia propria. Sa epithelium nyo, meron kayong two. Your superficial and your basal. Sa superficial, tandaan, nandoon si goblet cells. Si basal lang siya, walang laman si basal. Tandaan, makikita nyo lang si goblet cells sa superficial epithelium. Then you have your basement membrane. Then your substantia propria. You have two again. Your adenoid layer, and your fibrous layer. Again, sa fibrous layer, kung sa superficial, nandoon si goblet cells. Si fibrous layer, nandoon ang iyong lymphatics, your vascular lymphatic vessel, and your high endothelial venules and your collagen. Pag lumabas sa exam nyo, where do you find your goblet cells? In the epithelium or substantia propria? In the epithelium. Tapos may kapag nilagyan naman sa choices nyo, specifically,
superficial. Okay? Yan lang ang tatandaan nyo. Si superficial, may goblet cells. Si fibrous layer, siya yung may laman. Nandoon yung lymphatics nyo, tsaka collagen. Okay, next, chambers of the eye. When you say chambers of the eye, we do have 3 chambers. Mahalaga, no? You have your anterior sa harap, posterior, then yung vitreous chamber. Okay, again, chambers of the eye, medyo magulo, no? Your posterior chamber, nandito. Your anterior chamber, dito siya sa harap. And yung vitreous body or your vitreous body or your vitreous chamber. Tingnan na rin natin. So, dito raw sa harap, again, ito yung histology ng cornea nyo. Pupils and the lens. What is the purpose of your pupils? Pag tumitingin tayo ng dilated pupils, yun ba yun? We size your pupils. Okay, pag dilated ng pupils, buhay pa ba ang tao? Usually, pag sinabing fixed dilated, yun yung tinitingnan natin kung pag may reaction to light pa siya, yun yung perla nyo. No? Pupil equally reacted to light. Okay? Yun yung tinitingnan nyo. Try nyo minsan, no? Spot nyo, tapos tingnan nyo kung meron kayong light accommodation. Pag may light accommodation, ibig sabihin reactive yung pupils nyo, nagko-constrict when there is a light. Pero pag ganyan, nilagyan nyo ng light, tapos hindi siya nag-constrict, may problem. Okay? Testing nyo yung sarili nyo, ha? Susunod na lang natin pag-usapan yung mga diseases of the eye. Okay. Internal structures of the eye. You have 3. Your fibrous tunic, which is composed your sclera and cornea. Your vascular tunic, which is your iris, ciliary body, and your choroid. And then your inner layer or your retina. It's your pigmented layer or your neural layer. So let's go one by one. Sa sclera, the sclera is your whitish color of your eye. Okay? Sa sclera, we have divisions. You have your episclera, you have your stroma, your lumina fusca, and your endothelium. What is the structures of this? Usually, sa sclera daw, the conjunctiva covers the external surface. No? What is your episclera? Ito. Your episclera, ito na pa, no? Ito daw ay thin collagenous connective tissue. And then yung stroma, kung makikita nyo, collagenous siya, ibig sabihin more on straight ang fibers. Kung mapapansin nyo, no? Parang merong kamukha to eh. Ano kaya kamukha nitong yung ano na to, picture na to, no? Para siyang yung mga zona-zona nyo, di ba? Parang familiar, no? Parang kamukha siyang gano'n, no? Episclera, tandaan nyo, medyo straight ang line. Stroma, medyo parang may mga fibers, no? Ayun, no? May mga collagen fibers sa stroma nyo. Then sa lumina nyo, medyo compact siya. Ibig sabihin nun, ang lumina nyo, your subarachnoid lamina, ano nandirito is your melanocytes, no? Your fibroblasts. And then, your pinaka dulo naman, endothelium is your endothelial. Okay, again, medyo sa picturize natin, Thenon's capsule, episclera, scleral stroma, mas makikita nyo, then lamina fusca. Yun no, nandito. Again, tandaan kung ano ang laman ng each of it. Your episclera, ang laman is your blood vessels. Your scleral and stroma is your fibroblasts and collagen fibers. Kung makikita nyo, pag pinakitaan kayo ng slides na ganito, matatandaan nyo, episclera medyo straighten, stroma medyo magulo-gulo ng konti, lumina, hindi kayo magkakamali, compact. Dikit-dikit talaga. Okay? Next. Ayan.
Meron pala ako dito. Okay, this is an image of a cornea scleral junction or the limbus and the ciliary body. Okay, yung sclera corneal junction nyo daw is another called ay limbus, no? Makikita nyo dito is your deep surface ng suprachoroid lamina which is covered daw ng scleral endothelium. Nasaan ba yun? Deep surface. Okay, ito. Yung letter S dito is yung tawag dyan is your vascular sclera. Yung CSJ is yun yung cornea scleral junction nyo. C is your conjunctiva. Ito. Hindi kasi nakikita yung cursor ko eh. Tapos, eto ano kaya itong VC na to? Ano sa tingin nyo yung VC? It's your vitreous chamber. Okay. Ano yung CM? CM is your ciliary muscle. CP, kung may ciliary muscle, meron kayong ciliary processes which compose your buong, pag pinagsama silang dalawa, ciliary, pag sinama silang dalawa, body. Okay. May question mark si Roger Bell. Tama naman ikaw, no? Ciliary muscle, ciliary process equals ciliary body. Okay? Then, yung ZZ is just your ciliary zone. Okay? Next. Ito, medyo mas kita natin. Letter E is your epithelium. Again, non-keratinized, stratified, squamous epithelium. Your S is your stroma. Your EN is your endothelium. Okay, dito medyo kitang-kita natin yung endothelium. Then yung stroma. Then your Bowman's membrane. Ano kaya letter D dito? In between ng stroma and your endothelium. What's this guy? Class. Narinig sa lecture kanina? Ano yung letter D? It's your descent membrane. Very good. Okay, tanda na tong slide na to. Your epithelium, stroma, endothelium. Endothelium, descent membrane, stroma. Bowman's membrane, endothelium, stroma. Okay. Okay, that's all your trabecular meshwork and scleral venous sinus, no? Again, ano yung CSJ? It's your, another term sa CSJ, limbus. Very good. What's the purpose of your trabecular meshwork? Ito yan, no? Trabecular meshwork is a network of small irregular channels lined by variously specialized endothelial cells supported by your trabecula. Okay? Ano kaya ang pwede nating tandaan sa trabecular meshwork? Ano sa tingin nyo ang pwedeng tandaan para maalala nyo si trabecular meshwork? Let's say, tandaan nyo lang yung irregular channels. When you, kapag nabasa na, irregular channels is your trabecular meshwork. Okay? Again, this is your ciliary body, components ng ciliary body. Ciliary muscle, ciliary processes is equal to ciliary body. Then this is your anterior chamber. Your letter I is your iris. Okay, let's have a look. It's a cornea section, transverse section. Again, kanina, di ba? This is your epithelium, stroma. This is your endothelium.
Tapos yung medyo may konting slush here is your decement membrane. Pakitandaan na lang itong slide na to. Okay, another slide. Corneal layers. Bowman's membrane. Again, your epithelium, stratified, squamous epithelium, non-keratinized. Bilang nakalagay yung non-keratinized. Ito siya, ito yung pinaka tinuturo niya. Then yung corneal endothelium, bandang dulo. Yan, stroma, nasa gitna. Then in between ng endothelium tsaka stroma is your decements membrane. From your stroma, makikita nyo doon is yung fibroblasts and your collagens. Another plate. We're going now to the iris. Ano nga ba kaya ang iris, no? Ano yung iris? Nakikita nyo yung iris nyo? Ano yung iris, class? Ano daw yung iris? Ito ba yung kulay ng mata? Yung ba yung nagsasabi ko ng kulay ng mata? Yung ba yun? Kung blue eyes ka? Yung ba yun? Tama? Tama ba? Tama daw. Okay, sige na nga. Yes po. Uy, mabawi si Florilyn. Okay, your iris is a colored opaque ring that covers the front of the lens, no? Sana lahat blue eyes tsaka green eyes, no? Siya yung nagsasabi, no? Of the lens and regulates function of the pupil diameter. Okay, structure natin, histology. Start tayo sa anterior surface of the iris. Sa tingin nyo, yung iris ba may epithelium? May epithelium ba dito si iris? Meron, no? Kita nyo? Pigmented epithelial layer, no? This is your posterior chamber of the eye, then anterior chamber of the eye. Medyo konti lang ang tatandaan nyo kay iris. Your pupillary dilator, in between siya, right after siya ng pigmented epithelial layer, then your pupillary sphincter, your stroma, yun lang ang tatandaan nyo, no? Okay. Ayun. Meron pala akong picture. Makikita nyo, no? Yung iris, yun yung magsasabi sa inyo kung ano ang kulay ng inyong mata. Kapag foreigner, usually, doon yung iba't ibang kulay. Pero pag ba Pilipino, anong kulay ng mata nyo? Ano ang usual color ng mata ng Filipino? Dark brown. Dark brown. May black ba? Encanto. Encanto, no? Usually, yung mga black sa mga African. Uy, sinabi mo, pag African, Encanto na. Okay, no? Usually, pag may mga black, no? Usually talaga sa atin. Kaya lang kasi medyo mas common na nilalagay na is black rather than dark brown. Okay, kung mapapansin nyo. Again, ano naman ang meron dito? Anterior, again, paulit-ulit tayo, ciliary processes. Pag napapansin nyo, pag yung ciliary processes, para siya medyo pakulot-kulot din, no? At tapos, ciliary muscle, then ciliary body. Okay? Tapos your arterial chamber. And then, nandun na rin pala si trabecular meshwork again. Endothelium trabecular meshwork continues with the transport of your endothelium of the cornea. Then this is your limbus and then the canal of Slip. Ibigay ko naman sa inyo itong PowerPoint. Okay. Again, mas malaki. Anterior chamber, trabecular meshwork. Makikita nyo yung meshwork, no? Mas high power to ng bahagya. Nandirito. Pag canal of Slem, pag tinuro, napansin nyo, nandun siya sa stroma. May stroma, tapos yung stroma kasi medyo line-line lang eh. Tapos medyo itinuro dun sa magulo na trabecular meshwork is your irregular channels, di ba?
Pag may itinuro doon sa between ng dalawa na yun na parang ano lang, tawag nito, walang laman is your canal of Schlemm. Okay. Again, itong mas kita. Canal of Schlemm, stroma, trabecular meshwork, then your Irish. So, okay. Let's go with your ciliary body. Ciliary body, ciliary processes, ciliary muscles equals sa ciliary body. Anong purpose nila? What is the primary function ng ciliary body? Primary purpose ng ciliary body? Anyone? For focus? Focus ba? For focus ba ang ciliary body? It controls what? And it produces what? Change lens shape so far. Okay, controls the shape of the lens. Okay, good. Another one, produce what? Okay, very good. Aqueous humor. Yun ang purpose ng ciliary body nyo. Huwag niyong kakalimutan. Okay, dito, ciliary body, ciliary sclera, your cornea, then sphincter muscles, then posterior epithelial lining ng iris. Kapag tinanggal lahat ng label na yan, pinakitaan kayo ng ganyang picture, malilabel nyo na? Hindi. Tandaan nyo mabuti to. Okay, sige. Mapapansin nyo kung ganito yung picture, parang anchor. No? Mapapansin nyo na yun na ang iris. Ano ang magiging palatandaan nyo po? It's your epithelial lining. Yun o, medyo itim. Pansinin nyo dito sa slide na yan. Ayan. Malalaman yung iris yan pag napansin nyo na yung lining niya na medyo maitim. Ito pa. Ay, hindi nakita dito. Okay. Ito yung iris na, no? Pagdating ng iris, pag tinuro na dito sa medyo kulot-kulot na yan, ayan na yung mga ciliary body nyo. Ciliary process, ciliary muscle. Okay, then anterior chamber. Okay, pag pinakita ulit, most likely kasi ito yun ganyan. Matatandaan nyo na? Malilabel na? Titingnan nyo lagi yung arco ng picture. Okay, para hindi kayo malito. Ayan. Ito kasi medyo low power to Pag low power, ganito yung itsura niya. So, tatandaan nyo mabuti para hindi kayo magkamali. Siya lang naman ang medyo paikot-ikot na parang island, si ciliary process. Pansin nyo po, si ciliary process, siya yung parang paikot-ikot na parang island. So, yan na ang inyong pinaka-point para hindi kayo malito pag tinuro sa inyo kung anong part to. Okay, sa exam. Malilabel na kung ano to. Itong part na to. Pag nakita nyo na si ciliary process, pag sinabi, what part is this? Pointed, ciliary body. Pero pag tinuro lang is parang ito lang, ciliary processes. Na? By the way, meron pa ba kayong isang histology? Wala na, exam na natin. Exam na, no? Wala na. Okay. Hindi natin makikita to sa slides. Next. Okay.
mas malaki. Pansin niyo ulit, ang inyong landmark, si Irish, medyo maitim, yung epithelial lining. After nun, ciliary processes. Medyo parang islands, si ciliary processes. Okay? Si sclera lang naman to eh. Tapos, swerte nyo pag pinakita si lens. So, malalaman yung si ciliary body talaga siya. Pero mostly kasi hindi siya ipapakita. Ito lang talaga, yung part na to. Tandaan, si Irish, meron siyang maitim na epithelial lining, then ciliary processes. Okay, sclera lang to, anterior and posterior chamber. Next, the lens. Okay, sa lens na tayo. Yung lens, ito yung pinapalitan kapag lumalabo yung mata, nagkakaroon kayo ng cataract surgery, siya yung pinapalitan. Okay? Okay, yung lens, medyo madali. Pabilog lang siya. Ano daw ang lens? Transparent biconcave. Disc located directly behind the pupil. No? Meron siyang 3 parts. Your lens capsule. Ito yung capsule, yung letter CA, it's your capsule. Then your letter E is your subcapsular epithelium. And then, yung lens itself. Okay. So, choroid. Ano naman yung choroid? Saan natin makikita yung choroid? Ano ang dapat tandaan kay choroid? Si choroid ay, as you can see the picture, it's in between of your sclera and your retina. Medyo palalim na tayo, no, class? Ano ang tatandaan kay choroid? Nandoon si sino ang pwede natin tandaan kay choroid? Si Bruch membrane. No? Okay, sino ba si Bruch membrane? Siya ang nagse-separate kay retina and your choroid itself. Okay? Ito na ang pinaka-favorite ng lahat. Itanong. Ang retinal layers na kakabisaduhin nyo talaga ng by heart and by mind. No? Okay, this is your vitreous body. Ano yung ILM? It is your inner limiting membrane. Ano ang meron kay ILM? Expanded by processes of Muller cells. Tapos next is your NFL is your nerve fiber layer. Ano naman ang tatandaan kay nerve fiber layer? Kay ILM, tandaan nyo, M na dulo, si Muller. No? Tandaan nyo, kay ILM, nandun si Muller. Tatandaan nyo kay ILM, again, si Muller. Tandaan nyo kay nerve fiber layer, NFL is your ganglionic cell axons. Kay ganglionic layer, kung naka-nerve fiber si axons, naka-ganglionic layer naman si bodies, cell bodies of the ganglion cells and thicker near the retina center than its periphery. Kung makikita nyo. Then IPL is your inner plexiform layer which contains the fibers and synapse naman. Okay, medyo mahirap talagang tandaan, no? ILM, Muller, your NFL, nerve fiber layer, is your axons, ganglionic axons. Then sa GL, ganglionic layer itself is your pinaka-bodies. Tandaan nyo yun. Ha? And then your inner plexiform layer contains your, kung nandun yung katawan, nasan kaya yung roots na kay IPL? It's your fibers and synapses, no? Then next, your inner nuclear layer. Ano kaya ang tatandaan natin kay inner nuclear layer? Meron daw several types of bipolar neurons which begin to integrate signals.
dun daw sa inner nuclear layer, doon daw nag-i-integrate na ang signals from your rod and cones. Then next, your outer plexiform layer, your OPL. Okay? Containing din ng fibers and synapses. Pero, tatandaan nyo na hindi na siya ganglion, no? Dahil nasa rod and cone and cells na tayo. Then yung outer, papailalim na tayo. Photosensitive naman ng rod and cones. Nafa-follow niyo pa ba ako? Nasusulat niyo ba? Again, ILM. Ano makikita sa ILM? Nawas pa tayo for total. Wheeler. Okay, very good. Tapos, si nerve fiber layer. Axons. Medyo ano talaga to, tricky part to eh. Doon kayo kasi tatanungin kung ano ang makikita sa which layer of which. Okay? Pwedeng i-present. What cells do you see on this layer? Gaganin kayo when you come sa exam. Medyo talagang kakabisado nyo itong retinal layers na to. Okay, nakikita. Okay, the outer nuclear layer. Outer nuclear layer. Nandito na tayo. Again, sa OPL contains the fiber synapses of the bipolar neurons of the rod and cone cells. Your outer nuclear layer naman is your photosensitive, yun ang tandaan ha, ONL, photosensitive rod and cones. And then doon naman sa outer limiting layer, formed by junctional complexes holding the rod and cones cells to the intervening Mueller cells. Oops, lumabas ulit si Mueller cells. Pero, intervening naman daw. Yun ang tatandaan nyo ha. Intervening Mueller cells. Nandun siya sa outer limiting layer. And then the last, your RCL. Di pa pala last. Second to the last, rod and cone layer which contains your photoreceptors. Yung photosensitive kanina nasa outer nuclear layer. Huwag kayong magkakamali. Pag sinabing photosensitive ng rod and cones, nasa outer nuclear layer. Your photoreceptors ay mismong nasa rod and cone layers. Kapag tinanong kayo kung nasaan ang receptors nyo, tinanggal ang photo, receptors, nasa RCL mismo. Then next is yung non-neural pigmented layer or your PL. Ano ang meron dito kay PL? Important function ng PL nyo ay maintenance of your neural retina. Mostly ang tanong dyan nasa RCL. Okay, natandaan? Bigay ko na lang yung pati yung notes. Okay, sige. Now, next, your retina. Okay, nasa ano na tayo, ilalim na tayo. Medyo malaki kanina, di ba? Okay, ito itsura ng inyong rods and cones. Then, anong layer ulit yung may photosensitive? Your outer nuclear layer. Okay? Ito siya. No? Kabisaduhin nyo na lang itong slides na ito. Okay? Dito na tayo sa medyo ilalim part. Your optic disc. Site ng optic disc daw in which the axons from the retinal ganglion cells converge and exit the eye via optic nerve. Nakikita nyo yung may bilog na pinagsama yung blood vessels. Yun daw yung optic disc. Okay. Your macula and fovea. Ito hinahanap to pag ano. The macula daw is a yellow pigmented zone layers. No? Lateral to the optic disc. Nasaan siya? Kung makikita nyo dito sa picture, lateral nga sa optic disc kasi nandito sa gitna ang optic disc. Ito siya sa medyo dulo part. Yung fovea naman daw or your fovea is the fovea is the central floor of the fovea daw. Okay. Dito siya. Next tayo. More on histology.
you'll see your macula. Again, it is the lateral part of your optic disc. Then yung medyo nag-indented is your fovea centralis. Okay, hindi wag kalimutan. Macula, then fovea, yung medyo indented. Okay, let's go with your ears. Sa ears, medyo madali-dali. We have your three divisions, external ear, middle ear, and inner ear. Okay, nasa inner ear nandoon yung cochlea nyo and your vestibule. External ear composes mainly your auricle and your pinna. Then sa middle ear, nandun lang yung external acoustic meatus nyo and your three ossicles, auditory ossicles nyo, yung stapes, incus, and malleus. And also your tympanic membrane. Kapag may sipon, bakit na yun nabibingi? It's because of your connection in saan? Kasi meron tayong ano sa tingin nyo? Anong tube ba yun? Na may connection sa ilong at sa tenga. Minsan kapag may sipong ka, kakaroon ka ng otitis media, pumunta pala sa tenga mo, yung infection. Anong ano yun? Anong tube yun? It's your auditory tube or your another term sa auditory tube? Eustachian tube. Okay. Okay, this is a picture of your external acoustic meatus. Ibig sabihin, sa labas lang to, dito sa may ano natin, no? Dito lang sa labas lang mismo ng ating tenga. Kaya makikita mo pa doon si sebaceous glands, meron ka pang hair follicle, at merong letter C. Isa sa labas, sa internal acoustic meatus yung pinaka-canal nyo, meron doong naka-impact na letter C, cerumen. CG is your ceruminous glands. Anong kind kaya ng glands ang ceruminous glands? Sa itsura niya. Is it apocrine? Paracrine? Maracrine? Apocrine po. Okay, very good. Apocrine glands. Dito, tingin nyo, ano ang epithelium? Keratinized or non-keratinized? Ay, lipat ko. Sorry. It's a non-keratinized. Keratinized, no? Keratinized ang epithelium natin. Can you give kung ano yung eksaktong epithelium ng inyong external acoustic meatus? What is your surface epithelium ng ano nyo, external acoustic meatus? Keratinized stratified squamous epithelium. Okay, dilemmas. Very good. Okay, this is your outer ear again. Outer ear, ito yung pinag-usapan natin kanina, is your external auditory meatus. Kung saan makikita nyo si hair follicles, stratified squamous epithelium keratinized, duct of glands, your ceruminous gland, which is your apocrine, which is a type of apocrine glands, and this one artery lang naman. Okay. Next. Okay, your favorite. Kanina, nakita ko, naabutan ko ata ito. Biglang na nag-jump na ata tayo sa cochlea. Sa cochlea nga ba to? Your spiral organ of Corti? Dun ba siya?
Dun ba siya? Okay, your SV, ano ba SB? Scala vestibuli. Okay, very good. Then your VM is your vestibular membrane. Yung CD is your cochlear duct. Ano kay STV? Epithelial lining siya, no? Your stria vascularis. Ay, very good, Richard Bells. What is about yung SO? Ano na may SO? Yung SO, spiral organ. ST is your scala tympani. Okay. Pag tinanggal na lahat ng label na to, matatandaan, pinakamalaking part, si vestibuli, may manipis na naghiwalay sa cochlear duct, tsaka sa vestibuli nyo, si vestibular membrane, then your organ of Corti, then your, ano nga ba ulit yung ST? Nakakalimutan ko, no? Timpani. Ano laman ni vestibuli? Let's have, meron pa ba ako? Ayan. Mas kita. Scala vestibuli. Ano ang laman ni scala vestibuli? Is your endolymph, perilymph. More on endolymph, perilymph. So, sa scala vestibuli, meron siyang perilymph and endolymph, no? Alam niyo na kung ano difference sa endolymph tsaka perilymph? Endolymph, ano siya? Nasabi kanina? Sabi naman siguro kanina. Okay, anyway. Sige, si scala vestibuli, tsaka si tympani, meron silang endolymph and perilymph, no? Again, sa gitna, si vestibular membrane, spiral or organ of Corti, your cochlear duct or another term is scala media, and your tympani. Okay, your organ of Corti. Sa organ of Corti, ang tatandaan nyo is your tectorial membrane, then your inner cells, hair cells, then your supporting cells, your cochlear nerve fibers, and your basilar membrane. Okay, longitudinal section of your cochlea, again. Scala media, scala vestibuli, sa gitna ng between na parang may strands is your vestibular membrane. Medyo may tumaba is your organ of Corti. Then yung bandang side is your scala tympani. Then ito yung sinasabi ko sa inyo, tectorial membrane. Okay. Oh, what is this? Nasaan ba tayo? It's your hair cells. What is the purpose of this pala? Your otoliths. Anong purpose ng mga to? Why do we have a hair cells? It's for your, ito yung otoliths, yung, naalala nyo na yung kapag nahihilo. Sino nahihilo dito? May vertigo. That is one reason, no, yung otoliths na yan. When these otoliths nag-move siya, nagkakos kayo ng disbalances, disequilibrium ng otoliths ninyo, nagkakaroon kayo ng vertigo. Another ano lang yun, ha?
another tawag nito, pathophysiology ng benign paroxysmal positional vertigo. May nagbe-vertigo ba sa inyo? Wala. Tatanungin ko sana kung anong maneuver ang gagawin nyo. Sige. Anyways, kapag may vertigo, no? Ang pinaka ginagawa natin is yung please maneuver. Ay, tapos na pala. Thank you. May naintindihan ba kayo? Thank you for listening. Nandun pala yung mata ko. So, usually yun lang naman yung mga medyo konti lang sa special senses. Kabisaduhin nyo siya ng ganun. Dun, yung tinatanong lang talaga dun is yung mga iskala-iskala. Tsaka yung favorite na organ of Corti. Yan ang tinatanong sa histo. No? Tapos, yung ciliary process, dun kayo lilituhin. Kaya kailangan yung makita talaga yung lining nung iris. Pag may nakita na kayong ganon, alam nyo nang nasa ciliary process body na kayo. Tapos, ano pa ba? Tingin ko hindi kayo masyado naman tatanungin dito kasi hindi nyo nakita totally. No. Okay, may tanong pa ba kayo? Wala na. Gusto nyo na magpahinga? Medyo natagalan nata tayo ngayon. Okay, sige. We'll send na lang ng PowerPoint. Okay, sige. Bye-bye na. Picture muna daw for attendance only. Open cam na lahat. Nasaan si